Taon-taon na lang sumasalubong sa mga estudyante tuwing pasukan ang kakulangan sa classroom. Kaya naman para masolusyonan ito, may ilang eskwelahan sa Quezon City ang magtatatlong shift ng klase. Sa ibang public school naman, pagkakasyahin ang hanggang sa 70 mag-aaral sa kada silid-aralan. Narito ang report ni Cesar Apolinario. Madilim at nag-aapunan na ang marami pero pauwi pa lang ang mga mag-aaral ng third shift ng mga pampublikong eskwelahan. Kasabay ng pagkagat ng dilim, ang pagtaas din ng peligro para sa mga batang pauwi sa kanilang mga tahanan. Kung susundin ang normal na haba ng klase para sa tatlong shift, aabutin daw na hanggang alas 11 ng gabi ang huling klase sa Justice Cecilia Muñoz Palma High School sa Payatas, Quezon City. Kaya naman dito, 2 shift pa rin daw ang ipatutupad sa darating na pasukan. Kahit pa kasama sila sa mga paaralan sa Quezon City na pinayagang magkaroon ng 3 shift sa dami ng estudyanteng naka-enroll. Maraming mga bata dito, bagaman sila'y taga-Payatas lahat, ay naglalakad lang pauwi, no? Pagpasok at pag-uwi dahil una, walang pamasahe. Kung mayroon tayong panggabing klase, delikado, maaring magkaroon ng mga sakuna. Sa 2-shift system, hanggang alas 7 ng gabi lang daw mananatili sa compound ng panghapong estudyante. Yun nga lang, kumpara sa 3-shift system, mas marami ang bilang na estudyanteng kailangan nilang pagkasahin sa 30 nilang classroom. Kaya naman ang 18 sa 30 classroom nila hahatiin sa 2 at pagsisiksikan ng may 6 estudyante bawat section. Ang mga matitirang classroom na hindi hahatiin, paglalagyan naman ng 70 estudyante. Kapos din ang 30 silid-aralan ng San Diego Elementary School sa Barangay Batasan Hills para sa 6,000 nilang enrollees ngayong taon. Kaya para hindi rin mag-3 shift, hinati rin nila sa 2 ang 15 nilang classroom. Ang bawat dibisyon pagkakasayin ng 60 estudyante. Pero sa kinder kapos, hindi lang mga silid-aralan, kundi pati mga guro. Kaya 3 shifts pa rin sa antas na ito. Ang schedule po ng kinder ay from 6 to 9, then 9 to 12 at 12 to 3. So pagdating po ng 3 ay umuwi na po. Ang problema po ay una ay kulang ng guro at yung rooms ay pwede naman din gawin nating paraan. Nakipag-usap na ang pamunuan ng eskwelahan sa barangay captain ng Batasan para gawa ng paraan ang kakulangan ng mga classroom. Pansamantalang ipahihiram ang compound sa barangay hall ng Batasan. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting.